Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasaw walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang pagpapahayag ng Diyos kay Jesucristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng pagpapahayag na ito'y ipinabatid sa mga alipin ng Diyos, ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinadaramdam ko sa inyo. Nanlalamig ka sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Aalalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinuman taong ang lagi at hikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga Nazaret, sabi nila, at siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, maabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit talo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at tiniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito, tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana ay manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kapag ho ang isang tao ay maputi at singkit ang mata, tawag ho natin dyan ay chinito. Singkit ang mata, pero maitim, ang tawag ho natin dyan ay pinirito. Sa atin ng Ebanghelyo ay tatluhong uri ng mga mata ang ipinapakita sa atin. Una, yun hong mata ng mga crowd. Anong klaseng mata meron sila? Sa halip ho na makita ang kalagayan ng bulag na ito na nangangailangan ng tulong, anong nakita nila? Itong bulag na ito ay sagabal. Itong bulag na ito ay isang tao na kailangang tumahimik, umalis sa daraanan ni Jesus. Mga uri ng mga mata na hindi nangangailangan
ng pagkalinga doon sa bulag na ito. Ito ang uri ng mga mata ng mga tao na nakapaligid kay Jesus, na kung saan sa halip na makita at dalahin kay Jesus, ay ganun pa ang naranasan ng bulag. Tumahimik ka. Baka ho tayo ganyan ding mga mata. Mata na sa halip ay encourage, dinidiscourage pa natin ang ibang tao. Sa halip na ilapit sa Diyos, tayo naging dahilan ng paglayo nila sa Diyos. At ikalawang mata, mata ni Jesus. Anong klaseng mata meron si Jesus? Hindi lamang humulat. Sa atin hong term, mulagang-mulaga. Kitang-kita. Sapagkat itong bulag na ito ay siguro dahil sa naririnig lamang niya kung sino ang si Jesus na ito, aba, binigyan ng pansin. Kita naman ninyo sa dinami-dami ng tao na pwedeng mga VIPs na naroon, mga kilala sa lipunan, binigyan ng pansin. Kinausap. Tinanong, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? E di sabihin natin na, bulag na nga. E di, automatic alam na Jesus na gustong makakita. Pero magaling na rin ho yung specific, yung kailangan ng bulag na ito. Gusto kong makakita. Ano sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung titingnan ho natin, yung mata ni Jesus, ito yung sinasabi nating mata ng may awa. Mata ng may pagkalinga. Mata ng may pagtingin. Hindi lamang pagtingin, kung hindi pagtitig din. Katulad ba din tayo ng mata ni Jesus? Problema ho sa atin Iba ang tinitingnan, iba ang tinititigan. Pag-ayos, gusto nating laging nakikita. Pagkagalit, ayaw nating makita. Pagkababag, hanggat maaari ay tayo bulag. Kapag may masamang ginawa sa atin, bahala ka na. Hayai ka na. At yun yung ikatlong mata, ay yun yung mata ng bulag. Hindi ko sinabi sa Ebanghelyo kung ano naging sanhi, kung bakit siya nabulag. Yun ba pagkapanganak ay bulag na? O habang siya lumalaki, nagkasakit at nabulag. At yung pagkabulag niyang ito, ay tiniis ho niya sa mahabang panahon. Siya'y namamalimos. Sapagkat nung una, dahil may kapansanan, ang tingin sa kanya ng mga tao ay makasalanan. Nagpumilit. Kahit sabihin ng mga tao na kapalibot sa kanya, tumahimik ka, tumigil ka. Pero hindi ho. Hindi ho siya na-discourage. Sa halip, nung paglapit pa lamang ni Jesus, narinig niyang ito si Jesus na, ang sigaw niya, Jesus, anak ni David. Itaw ninyo, sapagkat nung una, yung pagkilala kay Jesus ay siya yung Mesiyas na galing sa linya ni David. Hindi nga siya nakakabasa Ano yun nalaman? Marahil sa narinig niya. Pero hindi lamang o sa narinig niya. Dahil yung pagkitin niya, bagamat siya'y bulag, ay mulat naman ang kaisipan at yung kanyang pananampalataya. Marami yung tao minsan, ang ganyan, dinidiscourage tayo. Hindi mo yan kaya. Kaya ikaw nanghihinaan na ng loob. Hindi ka makakapasa. Kilala kita.
Kung na may nangongopya laang, huwag ka nang kumuha ng exam. Ibabagsak at babagsak din. Pero yung iba nagpupumilit. Gumagawa ng pamaraan. Kaya ko ito. Yet yung bulag dini ay gumaling. Sabi nga ni Jesus, na dahil sa iyong pananampalataya. Hindi lang naman dahil siya sigaw ng sigaw, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo ho, sa ating mga panalangin, pagkamat hindi naririnig, ay puro hiyaw, puro sigaw. Bakit hindi pa rin dinidinig ng Diyos? Sapagkat kulang pa rin ang ating pananampalataya. Kaya nung hiling natin sa Diyos, Panginoon, buksan mo po hindi lamang ang aming mga mata, buksan mo po ang aming mga puso na makakita din. At higit sa lahat, imulat mo ang aming pananampalataya sa iyo. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi natin bigyang pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa napakapapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo. Ang iyong anak na nabubuhay at nag-aari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Puri-puri ka, Diyos sa malamig sa lipunan. Mula sa lupad malamang tinamit para. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa malamig na sa lipunan. Mula sa katas ng bas mo ng pag-aalala at para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahan loob mo'y aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinaintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawa kaniyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, namuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harapong para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabaring Maria na ng Diyos, ni Poong San Jose ang ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayong mga aming pananampalataya. At huwag po aming mga pagkakasala, pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumaiyo. At sumaiyo rin. Bigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsalo naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang uling hapunan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin, Amang Banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Magsitayo po. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa kapayapaan ni Jesucristo, masaya nating ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Halina at tayo'y humayo sa kapayapaan